Good day everyone, I'm Jeric Santuason, first year BSIT 6, currently studying at City College of Calamba, and in today's video, I'm going to demonstrate how CPU scheduling works on round robin. So yeah, without further ado, let's begin. Introduce ko lang muna sa inyo yung ating mga components. Firstly is yung mga ID nung CPU natin, namely A, B, C, D, and E. At ang arrival time naman niya ay 0, 3, 5, 7, 9. Magkakalinya naman niya, so yun na adjusted na. Tapos yung burst time niya ay 3, para sa ID na A ay 3, for B naman ay 2, C, 4, D, 3, and for letter E naman ay ang burst time niya ay 2. Ang pinagkaiba naman nito ay meron siyang time quantum. Bali yung round robin, ang pinakanaiba lang sa kanya ay may time quantum. Para siyang first come first serve pero preemptive. Meaning na natigil siya dahil nga sa time quantum. Kumbaga yun lang yung allotted time ng isang ID na mag-burst siya. Kahit yung burst time niya as mas nagre-require ng higher, titigil siya dahil sa time quantum. So, yeah, simulan na natin. And as I study it, ang ginagawa kong technique para mas madali natin siyang masolve ay kino-compute ko muna yung total ng lahat ng burst time para doon na natin siya i-graph. So 3 plus 2 is equal to 5 plus 9 is equal to 9, 9 plus 3 is equal to 12, then plus 2 is equal to 14. So totally meron tayong 14 CPU bursts. So yun ang gagawin natin. So yeah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, then 14. Tapos, ililinya na natin siya. Okay. Sorry na. Then yun. Lagyan na natin siya ng label kung anong arrival time lumabas yung bawat ID. So, sa first ID ay 0. So, lagyan natin siya si A, then 3, B, C5 naman ay si letter C. Letter D naman ay mali ako. C. So, si D naman ay number 7. Burahin na lang natin. Tapos si letter E naman ay nag-arrive siya nung 9. So, simulan na natin. So, magsisimula tayo sa letter A. Since meron siyang burst time na 3, then, yun na. Magsisimula tayo sa A. Then, 1, 2, 3. Lilista natin. Sa round robin, let's say, essential yung paglilista ng bawat elements na magkakaroon ng process. Kasi doon natin malalaman yung tamang order niya. So, lagay natin A. Tapos, ang burst time niya ay 3. So, since ang time quantum natin ay 3, ma-minus natin siya sa 3. Then, equal to 0 na siya. So, with that, since sumakto na yung time quantum sa ima-minus sa ating burst time, burado na si A. Kumbaga, hindi na siya kasama ng process. And during din nung natapos yung process ni letter A, ni process A, doon na pumasok si B. So, ililista natin si B na merong burst time na 2. So, tuloy nga nun. Lagi na tayong process natin, lagi na magbabase sa time quantum. Then, ma-minus natin siya sa 3. Since 2 minus 3 is equal to negative 1, equal na natin siya sa 0. So, yun. 1, 1, and 2. B. Kahit na may tira pa siya, kahit na sabihin natin 3 yung time quantum, kung process lang nung B ay 2, which is less than 3, doon pa rin siya mapuputol. Lagi pa rin tayo magbe-base sa kung anong burst time nung ating process. So, yeah. Then, saktong pagtapos ni B, tsaka naman nag-enter si C. So, burahin na rin natin kasi total na 0 na siya. So, sa C naman, meron siyang CPU burst na 4. Then, minus 3 is equal to 1. Then, yun nga, since 3, kahit na may tira siyang 1. So, hindi siya matatapos agad. Mamaya, i-adjust natin yan.
So, nakabase nga tayo sa time quantum, bibilangin natin yon. Bali, 1, 2, then 3. So, kita nyo naman, during process ng C, tsaka na nag-enter si process D. So, ililista na natin siya kaagad para di na nakakalito. D, na may burst time na D ay merong burst time na 2. Then, yun, wag muna natin minusan para di nakakalito. Then, label natin siya C. So, since pumasok na yung D, tapos wala pang pumapasok na ibang process, tsaka na natin ililipat si C dito. So, si C na merong burst time na meron natitirang burst time na 1. So, yun ang ilalagay natin, 1. Yun ilalagay natin, 1. Tapos, balik na ulit tayo kay D. Lalagyan natin ng minus na 3 dahil sa time quantum. So, 2 minus 3 is equal to negative 1, so equal to 0 na siya. Then, same goes with 1 na minus 3 is equal to negative 2, which is, as I said nga, is 0 na. So, yun, dahil 0 na siya, ang gagawin, kukunin lang natin yung normal na CPU burst niya, which is 2. E di 1, then 2. Yun na yung D. Then, habang ongoing yung process ni D, oh my god, mali pala guys, sorry. So, 3 pala siya, mali ako nang nakita. So, 3. So, ganun din naman. So, 1, 2, 3. Dito pala siya sa 11. Okay. So, habang 1, 2, 3. So, habang nagpa-process si D, tsaka naman nag-enter si process E. So, sulat na rin natin siya. E na merong CPU burst time na 2. 2. Ilista lang natin siya. Since tapos na si D kasi nga 0 siya, balik na tayo dito, burahin na natin to kasi natapos na to, which is ito yan, nandan. Then si letter D naman, bura na din kasi equal to 0 na siya. So mag-focus naman tayo kay C, na meron natitira na 1 CPU burst sa pag-minus natin, so 0 na rin. So CPU C 1. Ito na yung C natin. Then since 0 na nga siya, buburay na rin natin siya. Mag-focus naman tayo kay process E na meron 2, so minus 3 is equal to negative 1 ulit, so 0, then 2 ulit as I said, and 1, 2. Siya na si process E. So overall, ito na lahat nung pinaka-process natin. Label lang na natin para di nakakalito. So 0, 3, 5, 8, 8, then ito ay, so di nagkamali tayo, dan lagay natin ay 11, 12, then 14. So, kukunin naman natin yung waiting time niya. Sa pagkuha ng waiting time, gagayahin lang natin to, then ima-minus natin siya sa bawat simula ng ating mga process. So, waiting time, sorry. So, as I said, kukuha na ng A, B, ay sorry, di na pala, wait, C, D, A, B, C, D, and E. So, ang waiting time ay 0, 3, 5, 7, and 9. So, ito. So, ima-minus natin siya sa bawat simula niya. So, 0, yan, lagay natin lang dan. 0 minus 0 equal to 0. Then, 3 naman, minus 3. Dahil dito nagsimula si B, dito nagsimula si A, kaya siya 0. Dito naman nagsimula si B, kaya 3 is equal to 0 din. Then si C naman, nagsimula siya nung 5, then nagsimula din siya, so copy lang natin 5, pero meron pa siyang kaduksong dito. Ang gagawin naman natin doon ay kung anong CPU time siya natapos, which is 8, minus sa kung kailan naman siya nagsimula sa continuous process niya, which is 11. So 11 minus 8. Then yan, ilagyan lang natin para di nakakalito. 5 minus 5 is equal to 0 plus 11 minus 8 is equal to 3. So 3 na siya. Tama ba? 2, 3, then 3. Then yun, tapos na natin si process C. Si process D naman, nagsimula siya nung process 8,
Then, yun, is equal to 1. Then, si process A naman na nagsimula ng 12. Then, yun, is equal to 3. Kasi 9 minus 12 is 3. So, 3, 3, 3. Then, 3, 12. And 1, 2, 2. Yes, tuloy na ta. Medyo nakaralan ko ang interaction. Then, yun. Kukunin lang natin yung average niya, which is, kukunin lang natin syempre yung bawat difference nito nung process A, B to C. Then, i-divide lang natin siya kung ilan yung total process. Which in ang case ay 1, 2, 3, 4, 5. So, yun. 3 plus 1 plus 3 is equal to 7 divided by 5 is equal to 1.4. Yun yung average waiting time yan. Waiting time. Then, kunin naman natin yung turnaround time niya. Sa turnaround time naman, opposite yung gagawin natin. Kung dito, sa waiting time, tinitignan natin yung simula. Sa turnaround time naman, kung anong time process siya nagtapos. So, turnaround time. Kakapil lang ulit natin A, B, C, D, then E, then 0, 3, 5, 7, 9. So dito sabi ko nga ay dulo. So from A, ang dulo ng A ay 3. B, ang dulo niya ay 5. Then C naman, ang dulo niya dito ay 8. So since may dalawang process ulit tayo, ang gagawin naman natin ay kukunin natin yung pinakadulo, yung dulo ng 8, yung kumbaga ito yung gagawin natin initial niya para i-minus natin sa dulo ng another process niya, yung continuous process. So 8, then minus yung continuous process niya, ang dulo niya naman ay yung 12. So 12. Ngayon sa D naman, kunin natin kailan siya natapos ay nitong D ay 1, 2, 3, then 11. Then sa E naman ay tignan automatic dulo na lang. So 14. So yun, minus na natin 3. 5 minus 3 is equal to 2. Then yun, 8 minus 5 is equal to 3 plus 12 minus 8 is equal to 4. So 7 siya. Then 11 minus, for the interruption, 11 minus 7 is equal to 4 naman. Then 14 minus 9 is equal to 9. Then 9, 1, then plus 4 is equal to 5. So compute lang natin siya lahat. Then 3 plus 2 is equal to 5 plus 7 is equal to 12. 12 plus 4 is equal to 16. Then 16 plus 5 is equal to 21. 21. Then yung total process niya ay 1, 2, 3, 4, 5. 5. So 21 divided by 5 is equal to 4.2. Yung average turnaround time niya. So yeah guys, doon lang natatapos lahat. Hopefully malinaw naman sa inyo. And yun lang. Maraming salamat po.